Kabanata 32, Kisses. I was worried that the breakfast would be awkward because of the way I woke up that morning. Mabuti na lang at dahil may ibang kasama kami sa hapag, kaya hanggang sulyap lang si Hades at hindi naman namin napag-usapan ang tungkol doon. I'm just glad that he isn't opening up about it. Hindi ko rin kasi alam anong sasabihin ko kung mapag-uusapan namin. Hindi na ba talaga kayo mapipigilan? We'll visit again soon. Sagot ni Hades. Juanda sighed. Hindi man lang kayo nagtagal dito. I look forward in spending time with you here. They've got a lot of things to do, Juanda. Si Judge Narvaez. For sure. Maybe if I visit Manila, I can visit you in your home too? Si Juanda sabay tingin sa akin. Sure. Sagot ko kahit na hindi halos mawala ang tingin ko kay Judge. He is here and there is not signs of him leaving anytime soon. Ang akala ko ba kahapon lang available ang Judge Hades? Ngumusa ako at tinanggap na siguro tama na rin naman na nagpakasal kami kahapon dahil ngayong umaga ang presko ni Mami. Mami sent a video of it after my private call with her. She never mentioned anything about my getting married. I'm not sure if she did it on purpose or she just couldn't accept it. I'm surprised that everyone was there. I only invited a few at inakala kong abala sila sa biliran. Sinadya kong ibigay ang pahayag agad dahil naiirita na ako sa mga tawag at gusto ko sanang wala pa sila rito pero nakaabot ang lahat. Kalmadong sinabi ni Mami pagkatapos ng conference, 6:30 ng umaga sa araw na iyon. Did it go well? I asked nervously. I guess. Kakausapin ko ulit ang mga lawyer natin para masettle pa ang ibang kailangan. Ang daming i-revise sa files. Reklamo niya. Thank you for doing this, Mom. Tumikhim siya at para bang may iniwasang sabihin. Kailan ka ba pupuntang Manila at susubukan kong maghanap ng Cessna? Kahapon pa nagsimula ang paglilipat ng gamit at bukas tuluyan na kaming lilipat ni ate ko sa Tagaytay. Hihigpitan ko ang seguridad mo. I think I know what she tried to avoid a while ago. Hindi po kaya dapat muna akong magpalamig? Everyone is still curious. Magpalamig? Ano? Magtatagal ka muna riyan sa kung nasaan ka? I'm worried, Felicia. I wanna check if you're fine. Kung ganoon lang kadali sa aking umalis dito at puntahan ka sa sitwasyon ngayon, ginawa ko na. I'm fine, Mommy. Pupunta rin naman siguro kami. At, may titirhan yata sa Tagaytay na bahay si Hades, Mom. Bisitahin ko na lang po kayo. Ha? I knew it. She is in denial. Hay naku kang bata ka. Ewan ko sa'yo. Humaba lang ang usapan namin nang hindi niya in-acknowledge na kasal ako kay Hades. Busy rin siya sa araw na iyon sa mga meeting at mga tungkol sa papeles ko. Pribado ang naging presko niya. Tanging ang mga kilalang pamilya ang naroon at ang mga dati naming kaibigan na kuryoso sa nangyari. Iilan lang din ang imbitado sa bawat pamilyang kasali. Inakala ko ngang sa inis niya sa mga ito, hindi niya iimbitahin ang mga ito. Maybe despite her anger, she knows that everyone who knew me still needs to hear the truth. Yes, it is true. My daughter is alive. The woman you saw in Biliran Island is Felicia Valerio. Aniya pagkatapos ng mahabang pagkakabalik-tanaw sa nangyari 3 taon na ang lumipas. Kahit sa video lang, narinig ko ang bahagyang pag-angat ng bulungan ng mga nanonood. 6 months after the tragedy, I mourned for her death. I wasn't really a good mother to her. But for the very first time, I regret everything I did in the past. For the very first time, I realized that the 18 years with her has grown too much on me, without me noticing it. I was devastated, more than all of you. She paused and swallowed hard. I will go straight on the details about it since I don't want to make this longer. She glanced at the people before she continued. Nasagasaan siya at dinala ng nakasagasa sa kanya sa isang liblib na probinsya. She isn't the burned body found on that building with her jacket and things. It was from a girl who stole her things in the airport that night. Nalaman ko ito pagkatapos kong kausapin si Felicia 6 na buwan pagkatapos ng trahedya. 6 na buwan. Why she called me late was because the tragedy caused her physical and emotional trauma. She couldn't speak for months. She was also in a very remote part of a remote province so nobody identified her. Maayos ang pagkakasabi ni Mami sa eksplanasyon pero kinakabahan pa rin ako na pagkatapos nito may isip nila ang pagtatago ko.
On Felicia's account, the girl who stole her things didn't have money to fund her flight in the province. After almost 3 years of investigation, nalaman namin na taga Davao ang babaeng iyon at nakipagsapalaran dito. Namatay ang mga magulang niya sa araw na iyon pero wala siyang pera para umuwi. Felicia gave her all the cash she had but it wasn't enough to buy her a ticket. A power interruption happened and Feli's things were lost. Ninakaw na ang babae kaya't sinundan niya. The girl was last seen by Feli near the area where her body was found. She paused and sighed heavily. My daughter met an accident shortly after she went out of the bus. She chased the girl but was unsuccessful at sa probinsya siya dinala ng mag-asawang nakasagasa. Paanong hindi siya nakauwi pagkatapos kong malaman na buhay siya ay dahil na rin sa akin. Hinarap niya ang mga nakikinig at itinabi ang binasang papel. Bago na-resolve ang investigasyon sa babaeng nagnakaw sa kanya, I let my angry self believe that someone wanted to kill my daughter. The tragedy has affected me mentally and emotionally too. I was then overprotective of her that I supported her hiding as I tried to find out the truth. 3 years and the investigation revealed it was all coincidence. Pero siguro alam ng lahat ng mga magulang dito ang pakiramdam para sa maaaring nanganganib na anak. Despite the results of the investigation, I still strongly want to protect her. Parang kinukurot ang puso ko. This is all my idea. My obsession to protect her and my fear to feel that kind of grief again, losing her. I'm sorry to all our friends who felt betrayed because I lied to you. I'm sorry because if we are to rewind, I'll do it over again. And I'm sorry because I don't regret fooling you to protect my daughter. She looked so calm and collected as she said that. Naisip ko tuloy kung ilang beses niya itong inensayo dahil ayaw niyang magpakita ng kahinaan sa kanyang mga kaaway. All questions will be entertained only by my lawyer. My family seeks for privacy at this point. Ako ang humarap ngayon dahil ako naman ang may ideyang itago si Felicia. Wrong, it was mine. She wanted me to go back after the investigation. Spare my daughter the questions. She's gone through a lot the past years. Babalik siya rito at nakikiusap ako na sana respetuhin niyo sana kung piliin niyang manahimik. There will be no grand parties for her welcome. She wasn't on a vacation. It was a tragedy. If you see her when she's back, my only hope is for you to spare her the intrigue. Thank you. She didn't allow for any questions. That's just like her. Nakinig lang ang lahat at siya lang ang nagsalita. Also, she didn't mention that I'm married. I suggest you wait for a few days or weeks, Hades. Si Judge Narvaez at kinausap na si Hades sa Teresa kasama si Erickson, who one day evaded that topic and just asked me to taste the pastries she baked. Magdala kayo nito para sa biyahe. Malapit lang ang Castellana rito, pero baka gutumin ka. I smiled at her. It actually helps that she doesn't talk about my issues. It makes me feel normal. Marami silang kasambahay doon, kaya ipapadala ko sa'yo ang lahat. Share it with them. Thank you, I said softly. Castellana is the Riagos' hometown. Ayon kay Juanda, hindi ko inasahan na sa dami ng properties nila sa bansa, doon pa talaga kami pupunta ngayon. It is also the hometown of the few known families at alam ko rin iyon bilang hometown ng mga Hidalgo. Hindi ko nga lang alam kung bakit mas pinili na nila rito. Sa yate na kami nag-lunch. Maaga kaming umalis para hindi nagabihin sa dagat. Hades was a bit busy with some calls so I took that time to think about the whole thing I am in. Hindi kaya masyado akong nagpadalos-dalos sa pagpapakasal sa kanya? Legal na pagpapakasal iyon, hindi ba? So that means I am Raya Felicia V. Riego now? After 2 years, we can then file for annulment. So I have 2 years, 2 long years to stay with Hades and make sure we're at a distance. Based on his reaction and his whole declaration of love, I wonder if he'd agree to an annulment easily. Siguro kapag naisip at natanggap niya na hindi na talaga ako magkakaanak, baka ma-realize niya na mali ang pinasok niya. Na it was just a spur of the moment. He missed me so bad he wanted to marry me immediately. Maybe that's it. In time, he'll get tired of me. He'll hate me for not giving him the children he wished for. I stiffened when I realized what I'm thinking about. How will he prove to himself that I can never give him children?
Nilubayan yata ng dugo ang mukha ko nang naisip ang kababalaghan. Posible kayang hindi mangyari iyon sa loob ng 2 taon? Of course, yes. You and your dirty mind, Felicia. Even when you're in the middle of this mess, your head is just as green as the seaweeds. My situation is very morbid. For 2 years, I should say morbid, but I've got enough of that for the past years. I've wasted too much of my life in the dark. I don't think I could ever deprive my true Felicia Valerio self now. Lumabas ako ng kwarto at umakyat sa main deck. Una kong nakita sa bintana ang labas kung nasaan si Hades, topless at katuwaang nilalabanan si Matias. Tumatawa siya kapag nahuhuli niya si Matias. Pagkatapos ni Matias, ibang bodyguard naman. Mrs. Riego, saan ko po ba ihahatid ang merienda mo? Sa baba o rito na lang? Tanong ng isang crew na tingin ko ay kusinero ng yate. Pwede rin po front deck. Mrs. Riego, front deck? Sa labas po. May sunbed po roon para presko ang hangin at maganda ang tanawin. Tumingin ako sa labas kung nasaan si Hades. Gabi noong lumabas ako riyan kaya hindi ko maalala kung may nakita nga ba akong sunbed doon. Sige, sa front deck, sagot ko. Isasama ko po ba ang para sa asawa niyo po? Natigilan ako sa tanong sa akin. All this time, I have only been responsible with myself and my family. Ngayon ba ako pa ang magdedesisyon para kay Hades? That's new. Something that I should remember to deal with the 2 years I'll have him as my husband. Yes, please. Nilagay ko ang sunglasses sa aking mga mata at lumabas na sa main deck. Nahanap ko kaagad ang sunbed na nakatago sa anino ng yate. Sa likod ng panonoorin kong nagma-martial arts na bodyguards versus my husband, natigil si Hades at nilingon ako. Hinihingal pa siya at pawisan ng dibdib. Tumikhim ako at nilingon ang paparating na 2 baso ng shake. Nilapag noong crew member sa isang side table at muling bumalik. Dito na ako magpapahinga para makalanghap ng sariwang hangin. Deklara ko, continue what you're doing. Hades' eyes remained with me for a long while. Nang bumaling sa kanina niya pang kasparring at nang nakitang pati ito'y nakatitig sa akin, inunahan niya ng sapak. Muntik ko nang maibuga ang iniinom kong shake. They continued the little training and I'm here enjoying the delicious view. Naintindihan ko ba talaga nakasal ako kay Hades Riego? Even when it's all just for show, do I really understand the privilege that follows after that? Maybe. This view is just a little of that privilege. I should really get a hold of myself and understand that this isn't a joke. Mabilis na kinuha ni Hades ang isang manipis na puting t-shirt at isinuot sa pawisan niyang katawan. Pinadaan niya ang kanyang mga daliri sa kanyang buhok. Laking pasasalamat ko sa malaking sunglasses ko at hindi niya masyadong kita ang pagkakamangha ko katititig sa kanya kahit sa mga maliliit niyang kilos. Naupo siya sa katabing sunbed at kinuha ang inumin. He sipped on it and put it back. He sighed and pushed his hair back using his fingers again. You think it's better if I trim my hair shorter? Napakurap-kurap ako. How unfortunate. He looked so hot with that hair on, but he was hot too when his hair was longer. Hindi ko alam. Ikaw bahala. He let his fingers on his hair again and coolly leaned on his head on the sunbed's backrest. I cleared my throat to interrupt my ogling. Hindi ko nga lang naiwasan. Mabuti na lang din at may sunglasses ako kaya kahit titigan kong mabuti, hindi niya mapapansin. I might not have enough time in Castellona to do that, so I'll do it here. Hindi nga kalaunan, pumunta ang isang crew sa amin. Kanina pa bumalik ang mga bodyguards nang tapos na ang sparring nila. Bigla akong kinabahan nang naupo si Hades sa harap at nilagyan ng puting tela ang kanyang leeg para sa haircut. Hindi naman masyadong maalon pero iniisip kong baka magkamali ang magugupit. I sat on the sunbed, a bit tensed for him. Nako, ayos-ayusin niya yan at baka mapano pa yung buhok ni Hades. Nag-iba ang posisyon ko sa inuupuan ko dahil sa kaba. Nakatingin si Hades sa akin nang nagsimula ang paggupit. I saw his eyes glittered with darkness and his jaw clenching. Umahon ako at naibaba ang iniinom na mango shake. Mamaya anong mangyari sa kanya? Hindi naman magalawang yate pero bakit parang nagagalit siya? Is he okay? His eyes really stayed with me in the most irritated state. Halatang halata lagi sa mga mata niya ang nararamdaman.
He's always dark and mysterious, but when he's irritated, he turns darker and his eyebrows seems to define more. Isang pag-angat ng kilay habang iritadong nakatitig sa akin nang pinapagilid ang ulo niya para maayos pa ang gupit. Hindi ko alam kung ilang minuto siya ginupitan. Hindi ko namalayan dahil kabado ako buong panahong iyon. Tumayo siya pagkatapos. I am mesmerized yet again by him. Akala ko sayang ang mahaba niyang buhok. Gwapo pa rin siya sa maiksing buhok tulad nito. Hindi tuloy ako nakapagdesisyon alin ang pinakagusto ko. Malapit na tayo sa Costa Leona. Bumaba na muna tayo sa kwarto. Medyo malamig niyang sinabi. Malapit na pala? Sabay tingin ko sa harap at napansing may isla na nga akong nakikita. Masyado akong abala sa kanya na hindi ko na napapansin ang paligid. Dito na lang ako. Panonoorin ko ang tanawin. The sun is slowly going down too. For sure, the sunset will be very beautiful. Put on your bra first. Uminit ang pisngi ko at napatingin sa puting ruffled strap na damit. Garterized ang harap nito kaya kampante akong hindi halata na hindi nga ako nagbra. Laking gulat ko nang napansin ni Hades iyon. Ibig sabihin, mapapansin ito ng bodyguards at crew? What? Sabay tingin ko sa dibdib. You're not wearing one. My change of position slightly revealed my twin peaks. Tumayo agad ako. Hades glared at me a bit and let me walk with him to the main deck and then our room. Pagkapasok ko roon, agad akong nagsalita para mga twiran. Ito pala ang kinaiinisan niya kanina habang ginugupitan? Paano ba naman kasi? Kaninong braba ang nasa closet mo at puro hindi kasya sa akin? Katuwiran ko, ayaw sisihin ang sarili. Dumiretso ako sa walk-in closet at lumuhod para halughugin ang drawer at ipakita sa kanya ang kasalanan niya. They're yours. My secretary bought it for you. Sa sekretarya mo naman pala? An image of a sexy secretary came to my mind. Nasagot din ang tanong ko. Kaya naman pala walang kasya sa akin. Sa sekretarya mo naman pala ang mga ito. I said it's yours. My secretary bought it for you. Lalaki siya at pinaubaya lang din sa personal shopper. May sasabihin pa sana ako pero lalaki naman pala. Gumuho ang imahinasyon ko sa isang sekretaryang aalog-alog ang yoga habang may itinuturo sa mga papeles niya sa lamesa. Oh, that cruel thought! And he looks like someone who can make any woman lean in awkward positions in his office table. That's not mine! Walang size ko! I didn't have your size, so I let him buy different sizes. Pagbalik natin, hahanap... Ang sabihin mo, may iba't ibang size dito para sa iba't ibang size rin ng mga babae mo. Kaya walang size ko dahil ang mga type mo, mga kapsi. Inirapan ko siya at padabog na ginulo ang mga bra na nasa drawer ng walk-in closet. That's not true. Hahanap tayo ng tamang sukat pagbalik ng Manila. Find the one closest to your size and wear it. It's uncomfortable. Mariin kong laban. Then, are you comfortable if they see you that way? He asked seriously. Kanina pa ako walang bra, hindi naman kita. Ikaw lang nakakakita kasi katititig mo yan sa boobs ko. Like a triggered bomb, muntik ko nang matanggal lahat ng underwear doon nang lumapit si Hades sa akin sa walk-in closet. He closed the sliding door as if the room isn't enough of a privacy for us. Huwag kang tingin ng tingin kasi para di mo Hindi ko na natapos ang sinabi ko at tumili na ako. Pinulot niya ako galing sa sahig at nilapag sa loob ng closet. Napahilig ako sa mga damit doon at hindi makagalaw dahil nasa harap ko siya. Naubos ang pasensya. Ang tigas-tigas pa rin talaga ng ulo mo hanggang ngayon. Ang sarap mong padapain. He whispered. Halos maputulan ako ng hininga. Ang kalabog ng puso ko'y abot langit ang lakas, lalo na dahil ang lapit niya sa akin at nasa madilim na closet kaming dalawa. Kung ako ang papipiliin, hindi ka pwedeng lumabas nang wala noon. But if you fucking want to go out without a bra, then I've got no fucking choice. His oaths were so clearly spoken, ramdam na ramdam ang iritasyon. Umirap ako. It's simple. Give me my bra. I said this is all yours. I just didn't know your size yet. And don't tell me the panties didn't go well with your size too. Ang sabihin mo? Hindi ko na natapos nang naramdaman kong gumapang ang kamay niya sa hita ko. Hades, ano ba? Siyempre may panty ako. Kasya naman. He felt the tip of the perfectly comfortable seamless panty I'm wearing, not those lacy ones in there. Ang bra lang naman ang problema ko. It's you and your fantasy of woman with large breasts. You're just guilty. He groaned and kissed me. Sa dami ng sinabi ko at sa halik niya,
Hiningal agad ako ng ilang sandali pa lang. My heart is literally exploding. Wala na akong magagawa kung naririnig niya ang bawat pintig nito ngayon. My fantasies is simple. It's just you and your small. He chuckled. Kumunot ang noo ko at bahagyang nairita. Tinulak ko siya, naiirita na inaamin niyang maliit nga ang akin. Tumunog ang sirena ng yate, hudyat na nariyan na kami. He kissed me one more time and smiled. Don't worry, they're beautiful for sure. If you're uncomfortable, wear a jacket then. Tumayo siya ng maayos. Natili naman ako sa loob ng closet. Bahagyang dinaramdam pa ang mabilis na pintig ng puso. Hindi ko maamin sa sarili ko na bahagya akong gustong manatili roon. Kahit saglit lang. Kahit umutang lang ng kaunting oras. Magsusuot na nga lang ako. If your secretary fails to give me the right sizes again, I'll go out naked. His naughty dark eyes glared at me for a few moments. Pinulot ko ang isang bra at nagmarcha na patungo sa bathroom para isuot iyon. At kung minamalas nga naman, sa lahat pa ng mapupulot ko'y iyong pang pinakamalaking size yata. It looked awkward on me. Lumabas ako para sana kumuha pa ng isang bra pero nakita kong nakatoon ang tingin ni Hades sa akin. Bukas na ang walk-in closet at nasa kwarto na siya. Abala pero nagkaroon pa rin ng oras para tingnan ako. His lips twisted and I know what he's thinking. It looks so bad on me. I smiled fakely and glared at him before shutting the sliding door of the closet. Humanap ako ng mas malapit na size ko at nagpalit. Papalubog ang araw nang dumating kami sa Costa Leona. The beautiful orange and pink skies made me feel at peace. Lumalamig na kaya hindi rin kami nagtagal sa panonood doon at dumiretso na sa malaking mansyon ng mga Riego. Malaki ang mansyon at ayon sa mga scaffolding sa gilid kanina, may mga ginagawa pang parte sa mga gilid. Nakahilara ang mga kasambahay nila at iilan pang lalaki at babae pagdating namin. All of their eyes were on me. They probably know now who I was and what happened to me. Based kasi sa titig nila, para silang nakakita ng multo. Iginaya agad kami sa hapagkainan para sa hapunan. Gumala naman ang mga mata ko sa mga muebles doon. It's a large house with room for more art but it doesn't have enough. Siguro ay dahil ang mag-asawang Riego ay lagi naman sa Manila. This estate hasn't been touched too much. This is my wife, Felicia Riego. Si Hades. Nasa mga mata lang ang gulat ng mga kasambahay. May pakiramdam akong may ideya na nga sila pero kinailangan pa ring manggaling kay Hades iyon. Ipinakilala sa akin isa-isa ang mga kasambahay kasali na ang ilang siguro'y relative nila na naroon. Hindi ko pa alam kung ilang araw kami rito. I hope you could all help us out while we are here. Araw lang, senyorito? Hindi linggo? Halatang halata ang dismaya sa tinig ng nagtanong na kasambahay. Kung ako ang papapiliin, dito na muna kami pansamantala. Kung walang dapat asikasuhin ng asawa ko sa Maynila, baka nga magtagal na kami rito. Mas mabuti nga sana iyon, Hades. A tall and handsome man said. Naalala kong Lucio ang pangalan ng lalaki nang ipinakilala sa akin ni Hades kanina. Kung hindi lang talaga pwede, paigtingin na lang lalo ang seguridad. Nagkatinginan ang mga mas batang kasambahay bago bumaling sa akin. Ilang sandali ay nagsimula na kaming maghapunan. Their long table are obviously made for a crowd. I can imagine them all here with their big family. Kaya lang, para sa gabing ito, kaming dalawa lang ni Hades ang naroon. Pagkatapos natin dito, idediretso ka na muna sa kwarto para malaman mo kung nasaan iyon. Tumango ako pero abala ang mga mata sa kalakhan talaga ng buong magarbong bahay. From there, you can roam around the house if you want. We have a library and music room. Dito muna ako sa baba para kausapin ang mga security. Pagkatapos, tatawag ako sa Maynila. Kakausapin ko rin si Matias. Kung inaantok ka na, mauna ka nang matulog. Ganoon nga ang nangyari. Hinatid ako ng isang kasambahay sa kwarto ni Senyorito Hades Riego. Kaya lang, papunta roon, naging kuryosa ako sa mga sculpture na nadaanan at mga paintings. I memorized the way to our room and let myself be awed by its size. May walk-in closet din iyon at isang bathroom na may bathtub. May sofa na sa room ni Hades pero ngayon pa ba siya matutulog sa sofa? Natulog na kami kahapon. At syempre, hindi ako ang matutulog sa sofa. So what if we both sleep on his bed? May mga dingding na dapat may palamuti pero wala. Sayang na pagkakataon na iyon para magpakita ng art.
Pinalandas ko ang daliri ko sa mga nakaukit na pangalan sa sculpture sa paanan ng engradeng hagdanan. The known family names were on it, and I can't get enough of how aristocratic they are as a family. Ang nakaukit ding family crest sa pinakagitna ng malaking sala. My jaw dropped at the intricate design of the crest as the words read, Riego, Legacy, Honor. Pagkatapos kong mamasyal doon, hindi ko na malayang malapit ng mag-alas 9. Ni hindi ko pa napupuntahan ang music room o kahit ang library. We have the time tomorrow, so I'll do that tomorrow. Ayaw ko kasing magtagal at maabutan pa ako ni Hades na gising. That would be a disaster, I imagine it. Nagmadali ako sa kwarto. Naligo ako at nagbihis na ng pantulog. Humiga ako sa malaking kama at sinubukang pumikit. Naglaro sa isipan ko ang nangyari kanina sa kwarto namin sa yate. His kisses were so intent and gentle despite his irritation. Samahan pa ng paggapang ng kamay niya sa aking binti. What a move! Damn him! Kanina ko pa napapansin na dahil sa mga iniisip, mas lalong bumibilis ang pintig ng puso ko at mas lalo akong hindi makatulog. Hindi ako pagod buong araw, hindi gaya kahapon, kaya hirap na akong matulog ngayon. Paano ba yan? I can't face Hades right now. Hindi ko pa nasusubukang makaharap at makasabay na matulog si Hades. Gusto kong tulog na ako pagdating niya. Sleep self. Mas lalo kong pinipilit ang sarili kong matulog, mas lalo akong hindi makatulog. Gumuho ang mundo ko nang narinig ang pagbukas ng pintuan. I'm sweating bullets despite the aircon, but I kept my eyes shut. Sige at kunwari tulog na ako. Hades turned off the front wall lights at ang nasa gilid na lang ang dim. Nanatili akong motionless kahit pa wala akong narinig na kilos galing sa kanya. Nang narinig kong pumasok siya sa banyo, tsaka pa lang ako huminga ng maayos. Okay, this will go smoothly. I can just pretend to be asleep. Or maybe, just try to sleep right now. Sinubukan ko ulit na matulog pero hindi ko talaga magawa. Naglalaro naman sa isipan ko ngayon ang ayos namin pagkagising ko noong nakaraan. Ang kapal talaga ng mukha ko at nagawa ko pa siyang yapusin ng ganoon. But boy, it was worth it. That hot body feels too illegal. Ang tigas at base sa nakita ko ang sparring kanina, ang lakas. But that's not my fault. I was asleep. My eyes widened at my sudden genius idea. That's it. I'm asleep right now. Whatever I do, that's not my fault. I'm not accountable for it because I am the sleeping Felicia. If I move later, he won't think much about me and my actions because I am sleeping. Looking forward to it made me more awake. Agad akong nagsisi at nagdesisyong umatras sa panibagong kababalaghan. Ano naman ngayon? Tulog naman ako. Hindi ibig sabihin na niyakap kita, gusto na agad kita, o may kaunting pagnanasa na. Tulog lang naman ako. Ilang sandali, lumabas na si Hades. Ang amoy ng bagong shower at ang aftershave ay umatake sa aking ilong. It made me want to do my weird dark plans. No, Raya Felicia. But he thinks you're asleep. You can get away with it. Hindi ka makakatulog kapag ginawa mo ito. It's not as if I can sleep right now when I'm not doing a thing. Sige na, at least may nakuha ka namang maganda. Bahagyang lumubog ang kama sa side niya at nakumpirma kong nasa tabi ko na siya. Hindi na ako tutuloy. Nanatili akong motionless at kumbinsidong hindi natutuloy, kaya lang naramdaman ko ang braso niya sa aking braso. Really, Hades? Your large bed can't keep us apart, huh? I purred and moved to face him with my eyes still shut. Tulog naman ako. Ipinatong ko ang binti ko sa binti niya at ang kamay ko sa matigas niyang dibdib. Kani-kanina lang, pawisan ito. Ang gwapo kahit pawisan. Ngayon naman, ang bango. I remember something this morning. Nakakahiya ako. Hindi ko na uulitin iyon. He sighed and gently brushed my hair. He kissed my forehead. Chansing ka ah. Tulog lang ako, chansing ka agad. Hinahamon yata ako. My hand on his chest moved on his abdomen. He groaned and chuckled. Kinabahan agad ako. Baby, I just had a cold shower. He whispered like he knows I'm awake. Hindi ako gumalaw. Tulog ako, Hades. Tulog. If you try to put your hand lower on me, I'll get a hard-on. He whispered. Napatikhim ako at mabilis na tumihaya para makawala sa kanya.
He chuckled and put me back in place. Muntik na akong mapadilat. This position helps me sleep. Just don't move too much or I'll stay up all night. He whispered, at baka ako ang mapupuyat ngayon. I wonder if he stopped my hand this morning because of that. Does that mean that wasn't a hard-on yet? Is that huge? Damn, I can sleep. All I want to do is to do a research on it and see if I'm right. Good night, my wife, he said softly and kissed my forehead again.